Pilipinas. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng Philippine Army, ang planong pag-transform mula sa Light Infantry Divisions tungo sa Motorized Infantry Divisions. Isang hakbang na magbabago hindi lang sa paraan ng pakikidigma ng ating hukbo, kundi pati sa kung paano nito ihahanda ang sarili para sa mga hamon ng modernong panahon. Galing mismo sa mga pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., unti-unti nang lumilinaw ang direksyon ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa tunay na operasyon sa lupa? At bakit ito napakahalaga sa ating pambansang depensa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago natin pag-usapan ang mga pagbabago, balikan muna natin kung ano ang tradisyonal na anyo ng Philippine Army. Sa loob ng maraming dekada, nakatuon ang ating Army sa counter-insurgency operations. Ibig sabihin, ang pangunahing laban nila ay nasa loob ng bansa, kalaban ang mga armadong grupo sa mga bundok at liblib na lugar. Dahil dito, mas pinili ng Army na mag-operate bilang light infantry, mga tropa na mabilis gumalaw, hindi umaasa sa mabibigat na armor, at sanay sa guerrilla-style warfare. Pero ayon kay Secretary Teodoro, panahon na para magbago. Ang mga labanan ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ang mga modernong digmaan, gaya ng sa Ukraine at Russia, ay nagpapakita na ang static defense o pananatili sa fixed positions ay madali ng mawasak. Ang mga bansa ngayon ay nagiging mas mobile, mas agile, at mas dependent sa technological edge. Kaya ang tanong, paano hahabol ang Pilipinas? Ang plano ngayon ng Department of National Defense ay gawing mas mobile at mas well-equipped ang bawat division ng Philippine Army. Ayon sa ulat ng Max Defense Philippines, ang lahat ng 11 light infantry divisions ay babaguhin ang structure. Mula sa 7,000 troops, tataas ito sa humigit kumulang 10,000 personnel bawat division. Hindi lang dagdag sa bilang, kundi dagdag din sa capability. Kasama sa bagong setup ang mga heavy weapons units tulad ng mortar at anti-tank teams, mga mechanized at anti-aircraft components, mga drone at surveillance units, at iba pang specialized support elements na magpapalakas sa bawat unit. Ang layunin, na kahit isang division lang, kaya nitong mag-operate ng independent, may sarili ng mobility, firepower, at intelligence capability. Maraming nalilito dito, kaya linawin natin kung ano ang pinagkaiba ng motorized at mechanized infantry. Ang Motorized Infantry Division ay gumagamit ng light armored vehicles at troop-carrying trucks. Ito ang mga sasakyang mabilis, flexible, at mas madaling i-maintain. Samantala, ang Mechanized Infantry Division naman ay heavily armored, gumagamit ng armored personnel carriers, APC, at infantry fighting vehicles, IFV, na may mas makapal na armor at mas mabibigat na armas. Para sa Pilipinas, ang pag-shift sa motorized setup ay practical at achievable. Hindi pa ito full mechanization, pero malaking hakbang ito para maging mas mabilis, mas responsive, at mas modern ang ating ground forces. Isa sa mga pinakatotoong problema ng ating Army ay logistics at transport. Kadalasan, kulang ang mga truck para sabay-sabay na mailipat ang mga tropa. Kaya madalas nating nakikita sa mga litrato, mga sundalo na nakatayo sa likod ng cargo trucks, nagsisiksikan lang para makarating sa destinasyon. Ngayon, nais ng Army na baguhin ito. Plano nilang bumili ng mas maraming troop carrier trucks, light tactical vehicles, at soft-skin transport trucks. Kasama na rin dito ang light armored vehicles tulad ng armored Humvees o Cat-Mercilor vehicles, hindi sobrang bigat, pero sapat na para protektahan laban sa small arms fire. Ang ibig sabihin nito, magiging mas mabilis gumalaw ang mga tropa,
at mas ligtas sila sa ambush o surprise attack. Isang malaking hakbang patungo sa modern at professional ground force. Ang Russia-Ukraine War ay naging malaking leksyon sa lahat ng militar sa mundo. Pinakita nito na ang mga hukbong mabilis mag-adapt, magpalit ng posisyon, at mag-deploy ng firepower sa tamang oras, sila ang nakakaligtas. Ang mga static defensive lines ay madaling tamaan ng artillery at drone strikes. Kaya ngayon, halos lahat ng bansa ay nag-upgrade ng kanilang mobility assets, mula sa mga truck, armored vehicles, hanggang sa integrated command and control systems. Para sa Pilipinas, ang ganitong transition ay timely. Hindi natin kailangan maging superpower para matutunan ang tamang paraan ng depensa. Ang mahalaga ay maging handa tayo sa mabilis na deployment at rapid response, lalo na kung sakaling magkaroon ng external threat. Kasabay ng motorization, papasok din ang technology integration. Ang modernong army ay hindi lang nakadepende sa baril at bala, kundi sa information at surveillance. Kasama sa plano ni Secretary Teodoro ang pagdaragdag ng drone at reconnaissance units sa bawat division. Ito ay magbibigay ng real-time situational awareness para alam ng commanders kung saan ang kalaban, saan ang danger zones, at paano sila makakapag-react ng mabilis. Ang mga communication at battlefield management systems ay magiging susi sa tagumpay ng ganitong klaseng operasyon. Hindi na pwedeng bulag sa kalaban, dapat laging may data, coordination, at precision. Kung titignan natin, karamihan sa focus ng AFP modernization ay nasa Navy at Air Force, sa mga barko, missile systems, at fighter jets. Pero hindi ibig sabihin nito na napag-iiwanan ng Army. Ang conversion ng light infantry to motorized divisions ay supporting component ng mas malaking national defense architecture. Habang ang Navy at Air Force ay nagpoprotekta sa hangin at karagatan. Ang Army naman ang magsisiguro na may kakayahan tayong mag-deploy at mag-maneuver sa lupa kung kinakailangan. Ito ay hindi lang tungkol sa paglaban, kundi pati sa rapid disaster response, border security, at territorial defense. Kumbaga, ito ang muscle na kayang kumilos sa anumang sitwasyon. Siyempre, hindi ito madaling proseso. Ang pagdagdag ng mga sasakyan, unit, at specialized equipment ay nangangailangan ng malaking pondo at logistics management. Bukod pa dito, kailangang sanayin ng mga sundalo sa paggamit ng bagong teknolohiya, maintenance, at tactics para sa motorized operations. Pero kung magiging consistent ang suporta ng pamahalaan at kongreso, ang pagbabago ay pwedeng maging realidad sa loob ng susunod na dekada. At kapag natupad ito, masasabing ang Philippine Army ay tuluyan ng naka-step up sa modern warfare standards. Sa kabuuan, ang plano ng Philippine Army na maging motorized infantry force ay hindi lang simpleng modernization, ito ay evolution ng mindset. Mula sa pagiging light, foot mobile, at focused sa internal conflict. Patungo sa pagiging mobile, flexible, at handa sa external defense at regional challenges. Ang mga darating na taon ay magiging defining moment para sa ating Army. Kung maipapatupad ng maayos ang mga pagbabagong ito, makakakita tayo ng isang hukbong hindi lang handa sa laban, kundi may dignity at confidence bilang tagapagtanggol ng bayan. At dyan nagtatapos ang ating episode tungkol sa Motorized Infantry Division transformation ng Philippine Army. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong defense updates, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong balita tungkol sa AFP modernization. Ito ang Malaya Defense Review, nagbibigay linaw, nagbibigay kaalaman, at nagbibigay ng boses sa ating pambansang seguridad. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.